key component of marketing. Number 1, market research. Second one, neuroscience and behavioral economics. Utilizing insights from neuroscience and behavioral economics, marketers explore subconscious influences on consumer behavior, such as cognitive biases and emotional triggers, to design more persuasive marketing strategies. Ang neuroscience at behavioral economics ay ginagamit ang mga kaalaman mula sa neuroscience at behavioral economics. Tinitignan ng mga marketers ang mga subconscious na impluwensya sa pag-uugali ng mga mamimili, tulad ng mga pagbibigay malay at dagdag kaalaman sa mga kinikilingan na kasanayang gawi o asal at emotional trigger o yung pinagmumulan ng dahilan kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng ganitong emosyon o asal. Yan, upang lumikha ng mas epektibong mga estratehiya sa marketing. It is a multidisciplinary science that combines psychology, anatomy, molecular biology, developmental biology, cytology, psychology, physics, computer science, chemistry, medicine, statistics, and mathematical modeling to understand the fundamental and emergent properties of neurons, glia, and neural circuit. Ito ay isang multidisciplinary na agham na naglalakip ng physiolohiya, anatomy, molecular na biolohiya, developmental biology, cytology, psikolohiya, pisika, computer science, chemistry, medisina, statistika, at pagmumodelo ng mga matematika upang maunawaan ang mga pangunahin at mga umuusbong ng katangian ng mga neurons, glia, at neural circuits. The understanding of the biological basis of learning, memory, behavior, perception, and consciousness has been described by Eric Kandel as epic challenge of the biological science. Ang pag-unawa sa makaagham na pag-aaral sa mga nabubuhay ang naging batayan ng pag-aaral, isipan o alaala, pag-uugali, pangunawa, at kamalayan o kaalaman ay inilarawan ni Eric Kandel bilang ang matagalang hamon ng mga biological science. Behavioral economics is the study of psychological, cognitive, emotional, cultural, and social factors involved in the decision of individuals or institutions and how this decision deviate from those implied by classical economic theory. Ang behavioral economics ay pag-aaral ng mga kaisipan o pangkaisipan, pagbibigay kamalayan, makapukaw ng mga damdamin, pangkultura at panlipunang salik na sangkot sa mga desisyon ng mga individual o institusyon at kung paano ang mga desisyon ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba mula sa mga ipinapahiwatig na pangunahin o primera klase na teorya, paliwanag, kuro-kuro na pangkabuhayan o pang-ekonomiya. Behavioral economics is primarily concerned with bounds of rationality, economic agent. Ang behavioral economic ay pangunahing may kinalaman sa mga limitasyon ng pangangatwiran or katwiran ng mga kumakatawan sa pangkabuhayan. Behavioral models typically integrate insights from psychology, neuroscience, and microeconomic theory. Ang mga halimbawa o modelo ng pag-uugali ay karaniwan na napapasama o nabubuo ng mga maliwanag na pang-unawa, kabatiran o kaalaman mula sa kaisipan o pag-uugali, neuroscience at teorya ng microeconomic or pag-aaral ng pangkabuhayan na sumusuri ng mga individual na kalahok sa isang pamilihan o merkado.
The study of behavioral economics include how market decisions are made and the mechanism that drive public opinion. Kasama sa pag-aaral ng behavioral economics ang paraan kung paano ginagawa ang mga desisyon sa merkado at ang mga makinarya, kabuuan o kayarian na nagpapalakas sa opinyon ng publiko. The third one, big data analytics. With the advent of big data, businesses leverage advanced analytics techniques including machine learning and predictive modeling to extract actionable insight from vast and complex dataset, enabling more accurate predictions and targeted interventions. Ang big data analytics, yan, sa pagdating ng bago at malawakang impormasyon, ginagamit ng mga negosyante o mga nagninegosyo ang advanced analytics technique kasama ang machine learnings at predictive modeling upang makakuha ng mga matutugunan na mga kaalaman at kamalayan o maliwanag na pagkaunawa mula sa malaki at komplikadong mga dataset. Nagpapahintulot ng mas tumpak na mga prediksyon o hula o pagtansya o pagtataya, pinagpapalagay na mangyayari o magaganap at mga target na pagkilos. At ito mga kataktika, ang market research, all about marketing.